Pahayag ni Senator Bato de la Rosa, ang pinakaunang gawin ni Pangulong Marcos dapat palayasin niya yan. I-deport niya yung ICC investigators na yan na andito ngayon na nananakot sa ating mga kapulisan na magtestigo. Yan ang dapat niyang gawin kung siya ay sincero sa kanyang reconciliation na hinahangad. Nako, gagawa-gawa kayo ng multo, tapos kayo rin ang matatakot. Tapos kapag kayo ay binalikan ng inyong mga ginawa nung nakaraan, mag-i-expect kayo na si President Bongbong Marcos ang maglilinis ng inyong dumi? Magandang araw po sa inyong lahat. Naimbag na aldaw kinyayo amin. Welcome sa Usapang Tito Manny. Masyado namang sinamantala ng mga DDS itong pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos that he is open to a reconciliation with the Dutertes. Na akala mo atat na atat si President Bongbong Marcos na makipagbati sa mga Duterte. Yes, gusto niya magkabati dahil kailangan ng stability ng ating bansa. Kung tayo ay watak-watak, mahihirapan po tayong bumangon. Kaya lang, itong mga DDS na to ay may mga matitinding kondisyon para sila ay makipag-ayos kay President Bongbong Marcos. Na akala mo na si PBBM pa ang yuyuko sa kanila at susundin yung kanilang mga kahilingan. Ginagawa lang ng ating presidente yan dahil kailangan. Dahil ang gusto ni PBBM, tayo ay maging united. Pero kayo, ayaw ninyo. So bakit kayo pagbibigyan ng ating presidente? Binuksan niya ang pintuan para kayo ay pumasok at makipag-reconcile. Ang dami niyong naknak. Ang dami niyong mga kondisyones na imposible namang gawin. Hindi po si President Bongbong Marcos ang makakapagpauwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil siya po ay nasa ilalim na ng ICC at wala na pong magagawa si President Bongbong Marcos dyan kundi ang hintayin kung ano ang magiging hatol ng ICC. So wag niyong ipagpilitan. Pero siyempre ginagawa nila yan parang bina-blackmail nila si President Bongbong Marcos. Akala naman nila bibigay itong weak leader na sinasabi nila. Weak leader, ang dami nang napatumba sa inyo. Sandali lang ha. Yung tumba, meaning napakulong ha. Hindi yung ini-JK ha. Kumbaga sa tumbang preso, ay bagsak na po si Apollo Kibuloy at si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung sino pa ang mga susunod, abangan po natin. So ito naman si Bato de la Rosa, nakikisakay naman doon sa reconciliation, na yan. Na kung ako lang ang magbibigay ng aking opinion, hindi na kailangan ng reconciliation. Dahil kahit na anong gusto ni PBBM na makipagbati sa lahat, sa lahat. Pero kung ganito naman ang ugali at asta at mindset ng mga kalaban, mahirap po yan. Hindi po sila makukuha sa kindness. Kaya nga sabi ni PBBM, kailangan na niyang maging mabagsik. Alam po natin yan, na kapag ang isang taong mabait, pag napuno, nako, daw kayo. Kung ngayon pa nga lang na hindi pa siya mabagsik, sino-sino na ba ang napatumba? Again hindi po tumba tulad ng EJK Sabi po kasi dito sa GMA News, Bato, ICC investigators in Philippines forcing ex-PNP execs to testify versus me. Duterte. Re-elected Senator Ronald Bato de la Rosa said Friday that investigators from the International Criminal Court are currently in the Philippines to force former officials of the Philippine National Police to execute an affidavit against him and detained former President Rodrigo Duterte. The lawmaker, who was the PNP chief during the implementation of the war on drugs, revealed this as he questioned the sincerity of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on his openness to reconciliation with the Duterte family. Sabi ni De La Rosa, kung sincero talaga siya sa kanyang sinasabi, ang unang-una niyang gawin is palayasin niya yung mga ICC investigators na andyan ngayon sa mga hotel dyan sa Pasay na nananakot sa mga retired na mga pulis na pinipilit nilang mag-sign ng affidavit na ididiin na kami ni Pangulong Duterte. Otherwise, sila daw ang ididiin yung mga pulis na pinagtatawag nila. De La Rosa, who won another term in the Senate under the Duterte-led PDP Laban faction,
said he will launch an inquiry into this matter. Ayan, magko-conduct na naman ng inquiry si Bato de la Rosa. Samantalang siya yung subject na magiging investigasyon. Sabi niya, magkakandak kami ng hearing at yung mga tao na involved dyan, yung mga Pilipino na mga taksil sa ating soberanya ay mananagot yan. So, sino ang unang dapat managot? Sino ang mga taksil sa ating soberanya? Sino ang mga taksil sa ating bayan? Sabi pa ni De la Rosa, kilala namin yung mga tao na sangkot dyan, na sige, patawag ng mga pulis at pagdating dun sa hotel, tinatakot yung mga pulis natin na kung hindi kayo mag-sign itong prepared affidavit may prepared affidavit sila na pinapapirmahan ay kayo ang madidiin ngayon sa kaso. Sabi pa niya, kawawa nga ang mga pulis The PNP should take care of its people. Porket retired na, powerless na, wala na sa organisasyon, gaganunin na lang ninyo. Hindi nyo na kinoconsider yung naging serbisyo, yung buhay niya na kanyang dinedicate dyan sa Philippine National Police. Porke ngayong retired na, tatakot-takutin na lang ninyo na kung hindi kayo mag-sign sa affidavit, ay damay kayo sa kaso. De la Rosa then questioned the Marcos administration's insistence that it does not recognize the jurisdiction of the ICC over the Philippines. Sabi nila, walang jurisdiction. Pero ngayon, ang daming mga pulis na pinapatawag dun sa hotel dyan sa Pasay para kausapin ng mga investigador ng ICC. So, anong ibig sabihin yan? Walang sinseridad yan kung ganun. So, yun na nga, ang dapat daw unahin, ang pinakaunang dapat gawin ni Pangulong Bongbong Marcos, palayasin ang mga ICC investigators. Teka muna, ano ba ang dapat unang gawin ni PBBM para ipakita ang kanyang sinseridad? Yung demand ni Bongo na pauwiin si dating Pangulong Rodrigo Duterte o unahin tong demand ni Bato de la Rosa na palayasin ang mga ICC investigators? Nagpaawa pa, kawawa daw itong mga retired na mga PNP officials. Bakit? Natatakot ba si Bato na pumirma itong mga dating opisyalis ng PNP at lalo siyang madiin? Sagot ng palasyo kay Bato de la Rosa, prove threats by ICC. Ayon po dito sa The Manila Times, Malacanang pressed Senator Ronald De La Rosa to prove his claims that investigators from the International Criminal Court or ICC are in the country and are forcing retired police officials to implicate him and former President Rodrigo Duterte in the previous administration's war on drugs, and are forcing retired police officials to implicate him and former President Rodrigo Duterte in the previous administration's war on drugs. De la Rosa last week said his former colleagues in the PNP were being forced to sign an affidavit against them or they would be the ones to face charges. Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro said the burden of proof lies with De La Rosa, who is rumored to be the next to be arrested for alleged crimes against humanity. Sabi po ni Atty. Claire, it is so easy to make up a story. So, if he has a story to tell, like policemen being coerced, he should have them sign documents or affidavits that there are people from the ICC forcing them to testify. Castro said that De La Rosa might be haunted by his wrongdoings when he was still PNP chief. Sabi pa ni Castro, just like what happened with former Bureau of Corrections officer in charge Rafael Ragos and Kerwin Espinosa during the time of former Senator Laila de Lima, they were forced to testify. They were forced to sign documents against Senator Laila de Lima. Maybe that is what he thinks they are doing. It takes one to know one because it seems like this is also the complaints of former Iloilo Mayor Jed Mabilog. That is what they wanted him to do. That's why he left the Philippines because of threats.
He was being forced to cite and testify against critics of former President Duterte. So maybe they really know how it is to threaten a witness, to create a false witness against somebody. That is the only possible thing that can happen. If they have the evidence, put it out in the open. Tama nga naman. Hindi pwede yung gagawa ka lang ng istorya. Kung may ebidensya si Bato de la Rosa, ilabas niya itong mga former officials na ito. O maglabas siya ng mga signed documents na itong mga opisyalis na to is being threatened to sign an affidavit implicating him and the former president. Ano naman ang sagot ng ICC? Ayon naman dito sa GMA News, ICC counsel to Bato, no testimonies in Duterte case forced. The International Criminal Court does not force nor make testimonies for witnesses, and the procedure in taking testimonies is very transparent. Sabi po yan ng isang ICC accredited lawyer after Senator Bato de la Rosa claimed that investigators are forcing former police officials to execute affidavits against him and detained former President Rodrigo Duterte. ICC Assistant to Counsel Cristina Conti said that questions involving the investigations are under strict guidelines, with camera recordings always made available. Moreover, she added, important witnesses will have to personally give their testimony before the ICC. Conti's remarks come after De La Rosa said ICC investigators are in the country to force former officials to execute affidavits. So ayon na po sa isang ICC counsel na si Cristina Conti, walang such activity. Wala pong pinapipirma ng pilitan ng mga former officials ng PNP. So again, kay Bato de la Rosa yan. Kung naniniwala siya at siya ay may ebidensya na pinipilit pumirma ng affidavit para sila ay ma-implicate ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, maglabas ng ebidensya. Tama na. Kayo kasi nasa kampo ninyo, puro kayo bintang, puro kayo labas ng mga testimonya na wala namang kalakip na ebidensya o magpapatotoo sa inyong mga sinasabi. Tama na yan. Hindi na basta maniniwala ang taong bayan sa mga hearsay na kahit na kayo ang nagsabi, kung wala naman kayong inilalabas na ebidensya o pagpapatunay, hindi kayo paniniwalaan ng taong bayan. So itong galawan na to ni Bato de la Rosa ay nagpapakita ba na siya ay takot na? Dahil kung noon ayaw nilang maniwala na may darating na warrant of arrest si dating Pangulo, nangyari na. So, para kay Bato, kung nangyari yun kay former President, bakit naman hindi pwedeng mangyari sa kanya? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agnina.